every time Congress deliberate, appropriate, and allocate funds for flood control or flood management. Hindi na natigil ang kalbaryo nating lahat pagdating sa baha. Nasaan ang pera ng bawat Pilipino? Yan ang isa sa hinihingan natin ng transparency and accountability. Yung tungkol po sa budget pa rin. This year alone, I believe, mahigit 500 billion pesos na rin ang kanilang ginugugol sa ayuda. Hindi tayo magsusurvive kung gagawin tayong ayuda nation. Ang ayuda nation, ang ayuda, mga kababayan, ay stopgap measure. Binibigay lamang yan pag ang isang lugar, ang isang rehiyon, ang isang probinsya ay tinamaan ng kalamidad. Maaring dulot ng baha, maaring may bulkang pumutok, maaring may mga kung anumang sakuna, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan so that it is intended for some societal benefits. Pero hindi ito magiging sustainable kung gagawin itong political tool. It is not now to gain societal benefits. Transform na nila ang ayuda into a political tool to convert non-believers to believers, to convert non-voters into their voters. And yet, galing po sa pera nating mga Pilipino yan. Take for example, ito'y kakatapos lamang a week ago or 2 weeks ago. 1.2 billion pesos ang ibinuhos sa Davao City in the form of ayuda. Ibinibidang 250,000 residents of Davao ang binigyan ng ayuda. Bakit ko sinasabing misplaced public investment? Meron bang nagbigay ng ayuda nung tinamaan ang napakalaking bahagi ng Luzon ng Bagyong Carina? Naulit pa ito nung Bagyong Enteng. Merong bang namigay ng ayuda doon sa mga biktima ng Bagyong Enteng? So it's a misplaced public investment. Ayuda supposed to give societal benefit, but they have turned it into a political tool